ikaapat na civilian mission sa West Philippine Sea. Abay tuloy na. Ang ating coalition naman magsasagawa ng jet ski flag ride sa pinag-aagawang teritoryo. Kaugnay niyan, managkala pa ang report si Bombo Grant Hilario. Positibong inanunsyo ng atin ito koalisyon ang pagpapatuloy ng civilian mission sa pinag-aagawang teritoryo ng West Philippine Sea. Sa isang pulong balitaan, inahayag mismo ni Rafaela David, ang civilian mission commander ng koalisyon, ang ikaapat na pagsasagawa ng naturang misyon. Patungo ang grupo at mga makikisang sibilyan sa Pag-asa Island sa darating na ika-30 ng Abril hanggang sa ika-5 ng Mayo. Layon maisulong sa ikaapat na misyon na maipagpatuloy ang mapayapang presensya, pagkakaisa at suporta sa mga Pilipinong naninirahan sa komunidad. This year, 2026, next, we're proud to announce na full steam ahead. Tuloy na po ang ating mission papunta sa Pag-asa Island. At sabi nga ni Ka-Edisyo, step up po tayo kasi we want to make sure na sustained ang ating pagsisibilianize sa West Philippine Sea. Minsan hindi lang po one time, 2 times, ngayon po, pang-apat na beses na po tayo maglalayag para ipakita na dapat i-regularize natin. Dagdag panyaya, nais din ng koalisyon na mabigyan din sa isasagawang misyon na ang West Philippine Sea ay teritoryo ng bansa sa kabila ng pilit na pangaagaw ng iba. Mayroon mga isasagawang medical mission, pamamahagi ng pangunahing pangangailangan sa komunidad at maging refuel supply sa mga mangingisdang lokal. Through this mission, gusto natin ipakita ang pagkikiisa natin sa mga apektadong mangingisda ng krisis sa petrolyo, and we will deliver much needed supplies sa mga residente ng Pag-asa, lalo na yung mga mangingisda doon at iba pang mga apektadong residente. Isa sa mga magiging kaabang-abang sa ikaapat na civilian mission ay ang jet ski flag ride o pagsakay sa jet ski para ipakita ang payapang presensya sa teritoryo. Yung pangako kong jet ski ng nakaraang presidente na ang tagal na po niyang pinangako yan hanggang ngayon hindi pa po nagagawa. At dahil nasa ICC po siya, mukhang hindi niya na po magagawa, So tayo na po ang tutupad. Habang kaugnay sa pilit inaangking teritoryo ng West Philippine Sea, ang iba namang civic society groups ay suportado ang isinasagawang balikatan exercises ng Pilipinas katuwang ang Estados Unidos, Japan at iba pang bansa. Ito'y kasunod ng magbigay babala ang China sa sinabing playing with fire o mano hinggil sa naturang aktibidad o pagsasanay. Ayon sa Chairman Emeritus ng Alyansa ng Bantay sa Kapayapaan at Demokrasya at iba pang grupo na si Jose Antonio Goycia, ang pagkikipagtulungan sa mga kaalyado ay hindi maituturing bilang gawain pananakot. Kanyang binigyan din na ito'y lehitimong hakbang para sa depensa at seguridad sa harap ng mga banta sa Indo-Pacific region. Sinuportahan ng grupo ang payag ni National Defense Secretary Gibo Teodoro na maparatang na walang matibay na ebidensya ay walang puwang pagdating sa international law. Kasabay dito ang panawagan may pagtanggol ang karapatan ng bansa sa teritoryo nito sapagkat anilay ang West Philippine Sea ay siyang pinagkukunan rin ng kabuhayan ng mga Pilipino. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.